Hi everyone and welcome to Pinay Amazon VA. Our topic for today is about understanding a Kipa graph. The ability to read Kipa charts is an extremely valuable skill that will help you understand how and why prices for Amazon products change over time. Ang susi dito ay hindi lang pagbasa ng isang Kipa chart, kung hindi dapat maintindihan mo siya at ma-interpret mo yung data na binibigay ni Kipa. So ano nga ba ang Kipa? Basahin na lang natin. Kipa is a tool that tracks and provides historical pricing and sales rank data for products listed on Amazon. This data can be valuable for e-commerce sellers and Amazon FBA or Fulfillment by Amazon sellers who are looking to find profitable products to sell on the platform. Kipa can be accessed using this link. At ito yung interface ni Kipa. Ito yung pinaka-homepage niya. So, ito yung mga tab na pwede nating i-explore once nasa Kipa interface na tayo. So, paano nga ba magbasa ng isang Kipa graph? So, gaya ng sabi kanina, hindi lang mahalagang kaya mo siyang basahin, dapat naiintindihan mo siya at kaya mong i-interpret yung data na binibigay. So, pwede nating i-toggle lahat. Ito, pag tinaggle mo lahat itong mga to sa may right-hand corner, mapupuno ng data si Kipa. Ayan. So, at pwede mo rin piliin yung date range. Pwede siyang by day, by week, by month, for 3 months, whole year, or dun sa lifetime ng AC na to. Okay? So, kung bago ka lang na nakakita ng Kipa graph, so syempre isipin mo, paano ko ba ito i-interpret, no? So, masyado siyang makulay, punong-puno siya ng graph at walang masyadong explanation. So, don't worry, we've got you covered. Ito naman yung Kipa graph, pag tinagal mo or kinilik mo yung year. Ito yung isang year data, 1 year data of this ASIN. Okay? So, isa-isahin natin. Unahin muna nating i-off itong mga toggle switches na to at iwanan nating nakabukas yung pinakataas which is the sales rank. Sales rank history is represented by the green lines. So, ito siya. So, sales rank or the BSR, ito yung nagre-represent ng standing. Standing or yung ranking nung AC na yan. The closer to zero, the better. Ibig sabihin, mas malapit sa zero, mas maganda yung benta. Bumebenta tong item na to. Kasi ayan, madaming lines na ganyan. Okay? And next, i-on naman natin yung Amazon. Amazon is represented by the orange line. So, itong lines na to, yan. Yung pinaka, what do you call this? Yan, itong mga lines na to. Ito yung sell price ni Amazon for that product. Okay? So, ito yung sa gilid, ito yung selling price, and ito yung dates. Okay? At kung mapapansin nyo to, itong mga shaded na to, ito yung mga panahon na si Amazon ay in stock. So, nung bago pa lang ako nagsusource, pag may nakita akong ganyang graph, iniiwasan ko na. Kasi hindi pa ako masyadong aware dun sa Amazon sharing the buy box. So, matik yan, nung bago-bago ako, nung mga first 6 months ko, pag nakita ko yan, ayoko na. Kasi syempre, ang isip ko, wala akong chance na manalo sa buy box kasi kalaban ko si Amazon or nandun si Amazon sa listing na yon. So, which is mali pala. Okay? Next, i-on naman natin ang buy box. So, yung buy box, ito yung price kung saan nabebenta tong item na to. Okay? So, kung mapapansin nyo, nag-overlap, may mga nag-overlap na orange tsaka pink lines. Ibig sabihin, yung seller nito, tinapatan niya yung selling price ni Amazon para makuha lang niya yung buy box or malapit sa buy box. Okay? Yan. And the next is yung new third-party FBA, which is represented by the triangles. Ayan. So, kung mapapansin nyo,
Eto nga, ang mga ang humamon kay Amazon ay mga FBA sellers karamihan. So, ito. Nag-overlap, ayan, yung mga triangle na yan sa selling price ni Amazon. Okay? Ngayon, kung i-hover naman natin yung cursor natin dito sa taas na to, may mas makikita tayong detailed explanation, which is shown sa next slide. Okay, so itong sa part na to, mapapansin natin, pag tinapat natin yung cursor natin dito, ang sales rank nitong item na to, during this day, so say this is August 30th, ang sales rank niya ay 11,662, which is maganda, kasi syempre mas malapit sa zero. And then, ang selling price ni Amazon ay 30 pounds, at si Amazon ang buy box holder. Kasi ayan o, buy box 30 Amazon. Ngayon, kung hindi si Amazon, lilito niyan bawa ABC Store, CDE Store, kung sino man siyang may hawak ng buy box. Okay? And then, hinamon siya ni third-party FBA, binabaan lang ng 0.01 yung selling price ni Amazon. Okay? Kasi nagbabaka sakali siya na ma-share ni Amazon yung buyback sa kanya. Kasi hindi naman sila totally nagkakalayo ng presyo. And dito sa may gawing baba, ito nga yung category graph. So, mapapansin natin, itong item na to, ang pinaka-mother category niya is beauty, at ang subcategory niya ay cleansing creams and milk. Okay? Okay, so yung nabanggit ko nga kanina na category sales rank. So, kung mapapansin natin, ito, ang main category niya is beauty. So, kung mapapansin nyo, ang pinakamataas niyang BSR ay 25,000, which is really good. At ang pinaka-great niya na na-achieve na BSR is really close to zero. So, talagang mabiling-mabili ang product na yan. Okay? And then, we have the new offer count and review count. So, hindi siya masyadong importante, pero okay na rin na maintindihan natin siya. Kasi may mga clients, tinatanong nila, so, ilan ba yung seller na kalaban mo dun sa listing na yon? Kasi syempre, law of supply and demand, pag madaming seller, syempre nag-aagawan sa buy box yan. Pwede nilang ibaba ng ibaba yung presyo nila. So, yun yung mangyayari. Yun yung isa sa mga reasons kung bakit nagkakaroon ng sales tanking. And then, yung rating. So, syempre, ito yung rating. Ayan. So, which is good din yung rating kasi naglalaro sa 4.7 to 4.8. Kasi may mga clients na ang gusto nila yung rating is 4 stars above, 4.5 stars above, ganon. May mga ganong, kasi ibig sabihin, hindi siya problematic listing. So, kumbaga, yung mga bumili nung product na yon, most likely ay satisfied sila doon sa purchase, na posibleng bumili pa sila ng bumili ulit. Okay? And then, the review count. So, ibig sabihin, eto, meron siguro mga 40 na nag-reviews during this certain period. And then, tumaas ng tumaas, umabot ng hanggang 300 reviews. Yan, yung time period na to. So, ayun nga, gaya ng sabi ko kanina, pwede nyong i-change yung date range. Bukod sa Kipa Graphs, may ino-offer din si Kipa na Advanced Data Table. So, for the Advanced Data Table, ito yung mga tab niya, which is the price history, yun nga yung kanina, yung nakita natin, the track product, and the data tab. So, under the data tab, we can see the product details, the offers, and the buy box statistics. So, for the buy box statistics, makakatulong to sa atin to determine kung, gaya nga sabi ko kanina, kung nandun si Amazon sa listing at in stock siya, ma-determine natin kung nag-share ba si Amazon ng buy box or ilan yung sellers na may hawak ng buy box. For this instance, merong 6 na sellers na may hawak ng buy box at 5 sa kanila ay FBA sellers. So, ito, na walang check, siya ay isang FBM seller. Okay? So, itong sa won, ibig sabihin nito, itong si seller na to, 43%
ay nasa kanya ang buy box. Samantalang si Amazon ay 35% and so on and so forth. Makikita rin natin yung average price nitong mga buy box holder na to. So, ito, ginagamit din to kung gusto mong makuha yung buy box or mapabilang sa mga buy box holders, nilalapit lang nila yung offer price or yung selling price nila dito sa average price na ito. And then, makikita rin natin kung ilan ba yung average offer count ito. Okay? Another one is the product details. So, sa product details, as the title implies, ito yung mas detailed na product description at saka kung ano-ano pa yung mga info na pwede nating makuha para sa listing na ito. So, hanggang baba pa yan. So, ang na-screenshot ko lang ay yung kalahati. Okay? And then, ito yung sana banggit ko kanina na law of supply and demand. So, kung mapapansin natin dito sa red line na to, yung red na to, mababa yung selling price kasi medyo madami yung sellers. While dito sa green, dahil kumonti yung sellers, nag-increase yung selling price. So, minsan, kailangan ma-check natin yung at least a year data para makita natin yung behavior ng buy box, no? Kasi minsan, akala natin, oh, ang taas ng selling price. Halimbawa, ang selling price niya ay 50. Tapos, ang purchase mo lang, 20. So, tubo ka, di ba? More than, usually kasi pag more than half yung selling price, pag na-double mo yung buy price mo sa selling price, most probably good deal yun. For example, nabili mo siya ng 20 pounds or $20, then pwede mo siyang ibenta ng 40 pounds or $40 pataas, most probably good deal yun. Kasi makakover niya na yung mga expenses na nakasali dun sa listing na yon. So, yun nga, kasi dito, inflated siya eh. Inflated siya kasi nga konti yung sellers. No? So, minsan, pag dumami ulit yung seller na yan, parang yung nangyari dito, ipupull na naman niya pababa yung presyo. So, parang hindi tayo masyadong ma-excite dahil nakita natin mataas yung selling price. Balik tayo dito sa product details and i-check natin yung mga buy box. Okay? So, ang current buy box niya, for example, is ito nga, 25. For the 90 days average, 26.6. And for the 180 days average is 26.6 din. Okay? So, hindi rin talaga nagkakalayo. So, ang tip ko dito sa inyo, for example, kunin mo yung pinakamababang buy box. And then, ipresyo mo na ito yung pinakamababa. Kung sa pinakamababang buy box ba ay kikita ka pa, then pwede, good deal siya. Pwede mo siyang ipasa. For example, nabili mo yung item mo ng $10 or 10 pounds. Tapos, ang current buy box niya is 22 pounds or $22. Pero kung mapapansin mo, yung pinakamababa niya ay naging $19 or 19 pounds. I-input mo yon kung may tutubuin ka pa ba. Kasi syempre, kahit hindi mo makuha yung ideal profit na tinarget sa'yo ni client, kung sakasakalit magkaroon ng price tanking, kung ibebenta mo siya sa pinakamababang buy box, may tutubuin ka pa. Then, well and good. Okay? And that's it. I hope may natutunan kayo dito sa shinare namin sa inyo. Please, like and share naman itong video na to sa mga kakilala nyo na gustong matuto ng Amazon virtual assistant, no? Kasi syempre, iba pa rin yung work from home, at least hindi ka na traffic, hindi ka na kailangan gumayak at magbihis pa. So again, thank you and see you on our next topic.